Hey, hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% sa puwera sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging saan man po kayo dako ng mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare, PhD Public Administration, Honoris Causa. May inilabas na bagong administrative memorandum ang Korte Suprema. Rules on extradition. At meron pong mga nagsasabi na apektado daw po nito ang mga kung maglalabas ng warrant of arrest laban halimbawa kala Bongo, Bato de la Rosa, Sara Duterte o sino pang involved doon po sa crime against humanity sa ICC. Maapektuhan daw, maaaring patulugin daw ng dekada sa korte. Sila ba ay may tama? Mukhang hindi po eh. Mali po. Mukhang malaki po ang pagkakamali po nila. Ano po? Kilatisin nga po natin. Ano po? Para nang sa ganon, we shall be guided accordingly. Dali naman po ha. Right. So unang-una po, ito po yung welcome to the Supreme Court. May welcome pa sila sa Supreme Court dali mo na atin po itong paliitin para mas klaro po natin makikita. Ano po? Dali naman po. Aayusin ko lamang para plakado. Plakado! Okay. Okay, so ito po ang ating mga sinasabi. Ano po? Ayan. Malinaw po ba? Sana po ay malinaw sa inyo. O kung hindi mo malinaw, babasahin po natin ng masingganan. Supreme Court approves rules on extradition proceedings. October 27, 2025. Ano po? Ito po ay Supreme Court Unbank rules on extradition proceedings. So, dapat po malinaw sa atin kung para saan po ito extradition. Extradition means the removal of the extraditee from the Philippines, open close parenthesis, the requested state, to place them at the disposal of foreign authorities, the requested state, to hold them in connection with the criminal investigation directed against them on for the execution of the penalty under the penal or criminal law of the requesting state. An extraditee is any individual in the Philippines or suspected to be within the territory whose extradition or provisional arrest for the purpose of extradition is requested by the requesting state. Extradition proceedings are conducted to verify whether the request complies with applicable laws and treaty, to assess if the individual is extraditable. These proceedings are summary and do not involve a determination of the guilt of the innocence of the extraditee. Extradition is permitted only with the crime when the crime is punishable under both Philippine law and the law of the requesting state. Even if the terminology or element of the offense differ under the said laws, extradition can still be granted if the act is considered a crime in both countries
and satisfy the elements of the offense in each jurisdiction. Blah, blah, blah. Ngayon, ito po ay rules of extradition. Yung pong kaso ni Duterte sa ICC, Crimes Against Humanity, hindi po Estado ang nag-request na ma-extradite siya, kundi may nag-issue po ng warrant of arrest o nag-issue ng warrant of arrest, ito pong International Court. No po? International Criminal Court. So, kumbaga, may jurisdiction po rito o yung pong ating pong dapat na batayan po rito ay yung pong batas. May batas eh. Ano ba itong batas na ito? Ito po yun eh. Dali lang ayusin natin para. Mahaba-haba pala itong batas na ito. Pero di bale, kayang-kaya nating arukin ito. The Lawfield Project, Republic of the Philippines, Congress of the Philippines, Metro Manila, 14th Congress, 3rd Regular Session. Began and held in Metro Manila on Monday, the 27th day of July, 2001. 2009 pala, hindi 1. Republic Act Number 9851. An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, blah, 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 and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, blah, 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 designated special court, and related purposes. So, malinaw po yan. No po? So, skip na natin yung ibang provision. Punta po tayo sa relevant provision. No po? At yun ay ating masusumpungan. Dito po sa Section 5, malayo pa po tayo. Oops, section, ito na. Lupas, yan Section 17. Jurisdiction. Palitin pa nga natin na konti ito para mas lalo po natin siyang para pumasok po sa frame nating camera. Ito na po. Okay, so Section 17. Malinaw po nakasal sa Section 17. Jurisdiction. The state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any one of the following condition is met. A. The accused is a Filipino citizen. B. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines. Or, number C. The accused has committed said crime against Filipino citizen. So, yan po yung mga kwalifikasyon. Anyone, So, pasok na pasok po. Accused is a Filipino citizen, yes. Pasok yung sina Duterte et al. The accused regardless of citizenship, yes, dito sila nakatira. And the accused has committed the said crimes against Filipino citizen, yes na yes. And so, dito po sa paragraph 2, RA na 5891, 5891 ba o 5? Anyway, in the interest of justice, ano po? The relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines
to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws or treaties. So, ang pasok po rito, ito po yung sinasabi rito na to the appropriate international court, if any. Meron po Hindi po ba? Meron pong appropriate international court na kumbaga suwak na suwak. International Criminal Court. So, sentido común naman po. Ito po ay Republic Act. Gawa po ito. Batas po ito Di ba? Yun naman pong rules of extradition ng Korte Suprema, rules naman po yun. No? Hindi nga po batas yun Although, authorized naman talaga ang Korte Suprema na gumawa ng rules. Pero ang rules ng Korte Suprema, hindi po pwede sumapaw sa batas. Sapagkat ang Korte Suprema ay wala namang law-making power. Rules lang ang meron sila making. Ang rules, mas mababang inferior po yan. Ikumpara natin sa Republic Act. Ano po? So, hindi siya po pwede mangibabaw. So, pag binunggo mo, giit halimbawa ng mga kampo Karmadigong, na ito yung dapat mangibabaw, hindi pwede. May hierarchy of laws po tayo hindi nga law itong ginawa ng Korte Suprema. Rules, di ba? At napag-usapan na din lamang yung rules, total ang Korte Suprema mukhang gusto nila talaga ding makisawsaw na dapat din lang naman sa pananaig ng rule of law, abay, ang dapat po nila amendahan din yung rules of court. Rules of court. At isama na nila ang jury justice system sa rules of court. Para mabilis. Hindi natutulog sa pansitan ng mga kaso. Pero alam mo, kaduda-duda, kasi itong working group na ito, ang vice chairman, ay si Justice Ko. At kung hindi ako nagkakamali, ito si Justice Ko, ang siya pong punente o siya po ang may tangan po ng electronic voting nung panahong nanalo si Digonggong. Kaya mukhang may makaduda-duda po di ba? Parang may elemento ng panggagago, elemento ng panluloko, itong panibago na naman nilang kaugasan, ano po. Well, anyway, yan po ang ating sentido común po sa issue po ng bagong rules on extradition ng Korte Suprema na hindi po sakop o saklaw ang kaso ni Duterte et al. Sa International Criminal Court na subject ng warrant of arrest ng ICC at hindi po ito estado, kung saan tayo po ay merong residual obligation nung tayo po ay sakop pa, miyembro pa ng signatory pa ng the Rome Statute. May isa pa pong anomalya riyan. Solo flight, arbitrarily, nag-exit, ibinasura ang Rome Statute ni Duterte, ang ating pong membership, ang ating pong pagiging miyembro o signatory ng the Rome Statute. Hindi niya po pwedeng gawin yung mag-isa Di ba siya hari kung hari nga ng England, nung sila ay nag-Brexit, nung sila po ay kumalas sa European Union, idinaan sa referendum. Sapagkat malinaw po ang prinsipyo ng demokrasya, isa sa pangunahing prinsipyo ng demokrasya. Anumang otoridad na hindi inatang sa balikat, ninuman sa pamahalaan, ay reserbado para sa mga mamamayan. So wala pong ni isang letra kataga sa saligang batas na nagbibigay mandato sa Pangulo na kumala sa anumang tratadong pinasok na natin. Wala.
So dapat yun dinaan sa referendum. Sentido komun lamang po. May God bless us all. May God bless Philippines. Ang protocol, please, subscribe, like, and share dito po sa, ito pong ating mga contents sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Mr. Juror Kitkilatis Lagari, Crusada kontra korupsyon. Dapat lang, juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.